Uy, kamusta? Pansin niyo suot ko ngayon ang uniforme ko nung nagtatrabaho pa ako sa bangko. Dahil ang ikikwento ko ngayon ay nung bangkero pa ako, hehe. Um, ang kwento rin ito ay isang example ng karma. Karma, isa itong pananaw ng Buddhist na kung ano man ang mangyayari sa buhay mo ay babase sa kondisyon. Kung anumang bagay na ginawa mo sa iyong kapwa, maganda man o masama, babalik din ito sa iyo sa tamang panahon. Kaya ito na ang kwento. Isang umaga, nung papasok ako sa trabaho, napansin kong may sira ang isang poste sa labas ng bangko namin. Base sa pinsala, medyo malakas ang impact ng may gawa nito. Biglang lumapit sa akin ang security guard ng building complex na kung saan ang branch namin. Sabi niya, alam niya daw ang nangyari dito. Nangyari daw ang insidente kagabi. Sa harapan ng bangko ay may bar na medyo marami din ang dumadagsa paggabi. Napansin ng guard na may dalawang taong lumabas sa bar at biglang nagsindi ng yosi sa may parking area ng complex. Siya nga pala, ang kwentong ito ay noong 2015 pa. Kaka-implement lang ng syudad namin ang isang city ordinance na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at ang building complex ay may designated smoking area. Kaya nilapitan sila ng guard at sinabihan niyang bawal manigarilyo sa parking area na umaayon sa bagong city ordinance at pwede silang magkamulta dahil dito. Tinawanan lang ng dalawa si guard at sinabihan na magkano ba ang multa at babayaran na lang daw nila. Sabay alis papunta sa kanilang sasakyan. Pero nang paalis na sila sa parking area, biglang nawalan ng kontrol ang nagmamaneho at biglang lumiko ang sasakyan at doon bumangga sa poste sa labas ng bangko. Nireport agad ni guard sa management ng building complex ang insidente. Sa bandang huli, ay binayaran ng dalawang tao ang damage sa poste ng building at syempre nagkaroon rin ng damage ang kanilang sasakyan. Nasa inyo na kung naniniwala ba kayo sa karma o hindi. Pero ang insidenteng ito ay magbigay aral sana sa mga taong masama ang ugali. At siya nga pala, 2024 na ngayon. Ano na nga ba ang nangyari sa anti-smoking ordinance ng Jensen? Nakalimutan na lang ba? Or sadyang wala nang pakialam ang mga tao? Bye!